Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Ay naging alerto ang hangal na ito nang mawala si Tanyon, at tinatanong ang ating bida kung nasaan na ito. Bigla namang sumulpot si Tanyon sa likod ng hangal na ito at sarkastikong tinanong kung hinahanap ba siya nito, na bahagyang ikinagulat ng hangal. Ngunit umatake pa din ito, na matagumpay niya namang nagawang mapatama kay Tanyon, kaya naman nagalak na ang hangal na ito. Ngunit bigla ulit sumulpot ang ating bida sa likuran nito, sa kadahilanang ang tinamaan lang pala ng hangal ay ang after image ni Tanyon dahil sa sobra bilis nito. Nagsaad naman ang ating bida sa hangal, at mayabang na sinabi na kung ito na ba ang lahat ng makakaya nito, dahil hindi man lang nito mahawakan kahit man lang ang kanyang damit. Nagulat naman ang mga gonggong na ito dahil sa sobrang bilis ni Tanyon ay hindi na nila ito makita. Sabi pa ng isa na kahit si Merong ay naabot na ang lakas ng spiritual fitness realm, ay hindi pa din ito mahawakan man lang si Tanyon dahil sa sobrang bilis nito. Sabi din ng isa na si Tanyon ay mukhang pinagtatawanan pa si Merong dahil sa umaasa lang ito sa kanyang physical skills, at ang mga mali sa galaw nito ay nalaman ni Tanyon sa pamamagitan lang ng isang pagtingin. Sabi pa nito na akala niya na si Tanyon ay mamamatay na dito, ngunit hindi niya inasahan na mas malakas pa ito dito. Samantala ay pinagtatawanan ng hangal na ito si Tanyon at sarkastikong sinabi nito na kung sa tingin ni Tanyon ay mabilis na siya ay hindi niya na ito pipigilan pa. Pagkatapos nun ay gumamit ito ng isang teknik kung saan ay dumami ang hangal na ito, at sarkastiko na pinagyayabang ito sa ating bida. Pinalibutan na nga ng mga clone nito si Tanyon dahilan ng pagpalibot din ng mga aura nito, at mayabang na sinabi kay Tanyon na kung makakapagtago pa ba ito ngayon. Labis naman itong ikinagulat ng mga disciple na ito dahil sa biglang pagdami ni Murongkon at napapatanong na lang kung saan ang tunay sa mga ito, at hindi nila inasahan na magagawa itong maensayo nito, kaya napapasabi na lang sila na nasa delikado na ngayon ang buhay ng ating bida. Mayabang naman na sinabi ng hangal na ito kay Tanyon na ang kanyang teknik na ito ay ang kanyang pinakatatagong alas, at balak niya sana na gamitin ito sa Meteor George Valley. Kaya karangalan nito ni Tanyon na mamatay sa teknik na ito. Sinabi din nito na kailangan na ng ating bida na sumuko at lumuhad habang nagmamakaawa. Labis naman na nag-alala si Xiongwu kaya balak na nito na tulungan nito, ngunit muli na naman siyang pinigilan ni Mameng at sinabi nito na hindi ba nito nakikita na hindi man lang nagpapakita ng pangamba dito ang ating bida. Samantala naglalabas na ng aura si Tanyon habang pinagtatawanan ng hangal, at sinabi niya dito na kung ito na ba talaga ang pinagmamalaki nito na teknik. At sarkastiko pang dagdag niya na natatakot siya na baka hindi na ulit makatakas ang hangal na ito ngayon. Mas pinalakas pa nga ng ating bida ang pinapalabas niyang aura, at pagkatapos nun ay ginamit niya ang pinagmamalaking teknik ng hangal, ngunit mas pinadami niya pa ito, dahilan para mapalibutan nito ang hangal at ang apat na clone nito. Labis naman itong ikinagulat ng hangal na ito at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil ang pinagmamalaki niyang teknik ay madali lang nagawa ni Tanyon sa pamamagitan ng pagtingin lang dito, at mas masakit pa doon ay mas napakarami nito na nagawa na clone samantalang siya ay apat lang ang kayang gawin. Labis din naman na nagulat ang mga ito dahil hindi din nila inaasahan na kaya din gawin ito ni Tanyon, at sobrang dami pa nito. Nagsaad naman ang isa sa mga ito na hindi lang ito basta-basta na madami dahil mas malakas pa ang mga aura nito, at ito ay mas higher level na technique kaysa sa physical form. Kaya napasabi na lang sila na nagbago na ang sitwasyon, at panigurado na si Merongkon na ngayon ang magduduse sa kamay ni Tanyon. Samantala nagagalak naman dito si Xiongwu sa mga nasasaksihan niya na pinapakita ng ating bida. Ngunit mayabang na sinabihan siya ni Mumeng na mas kilala niya talaga si Tanyon kaysa dito, dahilan ng pagkagalit ni Xiongwu dahil pinagmamalakihan siya nito, subalit hindi naman siya pinapansin ni Mumeng bagkus ay pasimple pa din itong nagyayabang. Sa kabilang banda, labis na nagagalit ang hangal na ito at pinipilit pa din ito kumbinsihin ang kanyang sarili na hindi ito totoo, sa kadahilanang nag-ensayo siya ng ilang dekada para lang magawa niya ito, ngunit si Tanyon ay madali lang ito na nagawa. Kaya napapatanong na lang ang hangal kung bakit mas mahusay pa ito sa kanya.
Kaya naman bigla na ito na sumugod sa ating bida kasama ang 4 niya na clone, subalit hindi naman nakaramdam ng takot dito ang ating bida, bagkus ay sinabihan niya pa ang hangal na ito na maniwala man ito o hindi ay hahayaan niya na lang na masubukan niya ito. Pagkatapos ay nagsalita ng isang word ang ating bida, na dahilan ng pagsugod ng kanyang mga clone sa hangal at sa mga clone din ito, na bahagyang nagpahinto sa mga ito. Napasigaw na lang sa takot ang hangal nang makita niya na pasugod na sa kanya ang maraming clone ng ating bida. Hindi na nga nakailag ang hangal kaya naman napasokan na ito ng dugo, at namuti na ang mata sa labis na natamo na pinsala. Bumagsak na nga ito nang nakaluhod sa harap ni Tanyon na parang sinasamba niya ito bilang isang Diyos, kaya naman napapamura na lang ito, at sinasabi na kung bakit natalo na naman siya sa tao na ito. Labis naman na nagagalak ang mga disciple na ito dahil sa pagkapanalo ng ating bida, at sinabi ng isa na si Murong ay gumamit na ng Dan medicine para mas lumakas, pero wala pa din itong kalaban-laban sa ating bida. Sabi din ng isa na ang pangalan na Tanyon ay siguradong makikilala sa labas ng Huangfu Shenzong sect. Maging si Xiongwu at Mumeng ay labis din na nagagalak dito, at masayang sinabi ni Mumeng na alam niya na magagawa ito ni Tanyon, kaya nararapat talaga ito bilang lalaking kanyang pinapantasya. Nagalit naman dito si Xiongwu sa kanyang narinig kaya sinabi nito na hindi naman siya gusto ni Tanyon. Ngunit kumpiyansa namang sinagot ito ni Mumeng na pero baka maya-maya lang ay magustuhan na din siya nito. Samantala, naghahanda na ng atake dito ang ating bida at sinabi dito na may gusto pa ba siya na sabihin bago ito na mamatay. Nanginginig naman na sa takot ang hangal at sinasabi na ang kanyang lolo ay elder ng Inner Gate, kaya kung papatayin siya nito ay hindi papayag ang lolo niya na mabuhay pa ito. Hindi naman umubra kay Tanyon ang pagbabanta ng hangal, kaya aatakihin niya na ito para patayin. Habang sinasabi na kahit maging anak pa ito ng suzerain ay mamamatay pa din siya ngayon. Subalit napahinto siya nang may narinig siya na may tumatawag sa kanyang pangalan ng pasigaw, at ito pala ay ang law enforcement elder na si Ku Yongkong, at pinapatigil nito ang ating bida sa balak nitong gawin, habang nakahanda na ito ng kanyang pag-atake. Tumama na nga ito kay Tanyon, na dahilan ng malakas na pagsabog ng aura na nasamahan ng alikabok dahil sa impact nito. Sobrang nag-alala naman si Xiongwu at Mumeng sa maaaring nangyari kay Tanyon. Samantala, umatras naman dito ang ating bida, at kasabay din nun ang pag-atras ng elder habang hawak-hawak na nito ang hangal. Mabilis naman na lumapit ang dalawa dahil sa pag-aalala, kaya agad nilang tinanong kung nasa maayos lang ba ito, at makikita na parang may bahagya itong pinsala. Ngunit sinang-ayunan naman ito ng ating bida at tumingin sa hangal na elder, habang sinasabi niya na wala naman siyang malalang pinsala, at salungat pa nga doon dahil ang hangal na elder ay inatake ang kanyang Hongmeng Overlord body, kaya sigurado siya na hindi ito ngayon nasa maayos, at sarkastiko niya itong tinanong kung tama ba siya. Hindi naman sumagot ang hangal na ito, bagkus ay itinago niya sa kanyang likod ang kanyang isang kamay na sobra ang panginginig dahil sa natamo nito na pinsala. At sa isip-isip nito na tinatanong ang kanyang sarili na kung gawa ba sa bakal ang bata na ito, dahil inatake niya ito ngunit nagulat siya dahil siya pa ang nasaktan. Napatigil naman sa pag-iisip si Elder Qiu nang tinawag siya ni Murongkan, at inutusan siya nito na agad patayin si Tanyon dahil pinagtangkaan siyang patayin ito sa loob ng kanilang sect. Agad namang sumagot ang hangal na elder na wag na itong mag-alala, dahil ang kanyang lolo ay inutusan siya na ingatan ito. At hindi niya lang papabayaan ang nangyaring kaganapan dahil bilang isang elder ng law enforcement, ay ipapatupad niya ang hustisya ng walang kinikilingan, kaya sinabi niya sa hangal na bibigyan niya ito ng hustisya. Nagalit naman ang mga disciple na ito dahil alam nila na nasa panig ni Murong ang hangal na elder, at ito ay isang spiritual fetish realm expert kaya walang laban dito si Tanyon. Nagalit na din naman ang dalawa na ito. At sinabi ni Xiongwu sa elder na malinaw na si Murong ang nagsimula ng gulo, tapos ito pa ang kinakampihan ng hangal na elder na ito. Nasinang-ayunan nito ni Mumeng at sinabi din na wala itong kaalam-alam kahit siya na ang law enforcement, at iuulat niya ito sa kanilang sect. Labis naman na nagalit ang hangal na ito sa mga sinabi ng dalawa, at sinabihan niya ito ng mga mapangahas at kung tinuturuan ba siya nito ng mga dapat gawin, habang naghahanda na ng isang pag-atake. Sumugod na nga ito kay Xiongwu at Mumeng habang sinasabi na kailangan ang mga ito na turuan ng leksyon,
kaya naman labis na natakot ang mga ito. Napapapikit at napapasigaw na lang ang mga ito dahil alam nila na hindi nila ito pwedeng kalabanin, sapagkat ito pa din ang elder ng kanilang sect. Ngunit hindi naman tumama ang atake ng hangal na elder, sapagkat mabilis na dumating ang ating bida para iligtas ang mga ito. Sobrang kinilig naman ang mga ito dahil sa pagligtas sa kanila ni Tanyun, at nakayakap pa ito sa kanilang dalawa. Ibinaba na nga ng ating bida ng maingat ang mga ito. Pagkatapos ay tinitigan niya ng masama ang hangal na elder at sinabi dito na ang mga distrito ay ginagawa para sa tama at mali, pero ito ay may pinapaboran pa din. At seryoso pang sinabi dito na kaya sa tingin niya ay hindi na nito kailangan pa na mabuhay sa mundong ito. Nagulat naman ang mga ito sa mga sinabi ni Tanyun, kaya napapatanong na lang sila kung hinahamon ba nito si elder ko. Dagdag pa ng isa na nababaliw na ang ating bida sa pag-aakalang kakayanin niya ito. Sabi din ng isa na kahit gaano pa kalakas si Tanyun ay hindi ito pwedeng maging mapangahas sa kanilang elder. Sa kabilang banda, labis naman na natutuwa ang hangal na ito sa mga nangyayari, dahil naisip niya na mamamatay na talaga ngayon si Tanyun sa pagkakaroon ng lakas ng loob na hamunin si elder ko. Samantala, sobrang nagalit ang hangal na ito at nagpapakawala na ng malakas na aura, habang sinasabi kay Tanyun na siya ay elder na ng law enforcement ng ilang dekada, at ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang sobrang yabang na disciple, kaya sinabi nito habang nanlilisik na ang mga mata, na kung hindi niya ito mabibigyan ng leksyon ngayong araw, ay isusulat niya ang kanyang pangalan ng pabaliktad. Sarkastiko naman itong sinagot ng ating bida, na huwag itong mag-alala dahil pagtapos nito na mamatay, ay gagawin niya talaga na isulat ito sa kanyang lapida, kaya matutupad nito ang sinabi niya. Labis naman na humahanga si Xiongwu kay Tanyun dahil sa pangingibabaw pa din ito sa kabila ng mga nangyayari, habang si Muming naman ay sinasaway ito, dahil may pangangamba pa din ito sa mga kaganapan na ito. Seryosong sinabi nito na si Kuyong Kung ay malakas na spiritual fetish realm, at hindi ito may kukumpara kay Murong na umaasa lang sa mga droga. Kaya naman dahil sa pag-aalala nito, ay inutusan niya si Sui na papuntahin dito si Elder Shen, dahil lagi nito pinoprotektahan ang mga disciple. At may maayos sila na relasyon kaya magagawa nito na protektahan si Tanyun, na agad namang sinunod ni Sui. Sa kabilang banda, ay pag-alit na sinabihan ng hangal na elder ang ating bida, na binaliwala siya nito bilang elder at seryosong pininsala ang senior nito, kaya bilang elder ng law enforcement ay may katuturan kung papatayin niya ito. Sumugod na nga ito at ginamit ang kanyang teknik na may lumabas na maraming kamay na aura, habang sinasabi nito na ipapakita niya kay Tanyun ang kawalan ng pag-asa. Labis naman na nagulat ang mga disciple na ito, at sinasabi na ito ang kakaibang skill ni Elder Ku, at sa gagawin nito ay mukhang hindi na nito gustong buhayin pa si Tanyun. Sabi din ng isa na si Elder Ku ay kayang makapagpalabas ng 100 ng palm prints, at ito ang tanda ng Senluzang Xiaocheng, kaya si Tanyun ay nasa matindi na ngayong panganib. Samantala, hindi naman nagpapakita ng takot dito ang ating bida, bagkus ay nagagalak pa nga ito, at sa isip-isip niya na ang klase ng lakas ng palm technique na ito ay sapat na para mapainit ang kanyang Hongmen Overlord body. Kaya naman nagpalabas na ito ng malakas na aura at kasabay nun ay ginamit niya na nga ito. Pagkatapos ay tinignan niya lang ng seryoso ang mga palm prints na atake ng hangal na papalapit na sa kanya. Hanggang sa tumama na nga ito sa kanya ng sunod-sunod, na hindi niya din naman binalak na iwasan. Labis naman na nanlumo si Xiongwu at Mumeng, dahil kitang-kita nila na selong-salo ni Tanyun ang atake ng hangal. Sobrang nagagalak naman ang hangal na elder na ito, at sinabi na hindi man lang nagawa umiwas ni Tanyun, at naglakas loob pa ito na seluhin ang kanyang palm technique. Ngunit mabilis na napalitan ang kanyang kasiyahan ng matinding pagkagulat, nang narinig niya na tinawag siya nito at tinanong siya kung gusto ba niya na wasakin siya ng ganito lang na kahina na palm technique. Lumabas na nga ang ating bida sa mga alikabok, at mayabang na sinabi sa hangal na wag ito managinip ng gising. Labis naman na nagulat ang hangal na ito nang makita niya na si Tanyun ng buo, at napansin niya na wala man lang itong kapinsa-pinsala, kaya napapatanong na lang ang hangal na ito kung paano ito naging posible. Sobrang natuwa naman ang dalawa na ito nang makita nila si Tanyun na mukhang hindi man lang nasaktan dito.
Nagsaad naman na ang ating bida at sarkastikong tinanong ang hangal, na kung hindi pa ba ito kumakain, o baka naman ginamit na nito ang kanyang enerhiya sa mga babae sa bahay niya. At mayabang pang sinabi na ang pump technique nito ay hindi man lang nasaktan kahit ang kanyang mga muscle at buto, kaya paano ito naging elder kung ganito lang siya kahina? Sa isip-isip naman ng ating bida na kailangan niya pa ito na inisin hanggang sa mas palakasin pa nito ang pump technique nito, para ang kanyang Hongmeng Overlord body ay makapag-breakthrough na sa second level nito. Hindi naman makapaniwala ang isang disciple na ito, at sinabi na kung hindi niya pa nakikita ang pump technique ni Elder Ku na ginamit sa isang halimaw noon, ay maniniwala pa siya na makakayanan talaga ito na sanggain ni Tanyon. Sabi din ng babae na ito na na-inlove na sa ating bida, na napakatigas ng katawan ni Tanyon dahil nagawa nito na hindi mapinsala sa ginawang atake ni Elder Ku, at malisyosong napapatanong din kung may iba pa ba sa parte ng katawan ni Tanyon ang matigas. Samantala, sumabog na nga sa galit ang hangal na ito sa mga sinabi ng ating bida, at sinabi na ang lakas ng loob nito na pagsalitaan siya ng ganon, kaya ngayon ay ipapadala niya na ito sa kanluran gamit ang kanyang pump technique. Sumugod na nga ulit ito sa pangalawang pagkakataon, at ginamit na nito ang pinakamalakas niyang pump technique na tinatawag niyang Senlu Pump, 1-in-1. Sa kabilang banda, dumating na din dito ang pinatawag ni Mumeng na Elder, at ito si Elder Shen Qingku ng Outer Gate Chief, at nakita niya mismo ang ginagawang pag-atake ni Elder Ku na labis ipinag-alala nito. Napansin din naman ng hangal na ito ang pagdating ni Elder Shen, ngunit sinabihan niya ito na huli na ito sa kanyang pagdating, nakalapit na nga ito sa ating bida at patama na ang atake nito na napakaraming kamay, habang sinasabi kay Tanyon na mamatay na ito, matagumpay naman na tumama ito sa ating bida. Na dahilan ng napakalakas na pagsabog ng kalupaan, maging ang mga disciple na nanunood sa malayo ay naapektuhan din ng malakas na impact nito. At paulit-ulit na sinasabi ng mga ito na tapos na ang ating bida, at sa lakas ng teknik na ito kahit sanggain pa ito ni Elder Shen ay hindi ito magiging madali para dito. Labis na din naman na nag-aalala ang mga ito, kaya naman tinanong na ni Mumeng si Elder Shen kung magiging maayos lang ba ang ating bida. Sabi din niya na nagawa na ni Tanyo na masangga ang teknik na ito, at magkakaroon ba ng problema sa pagkakataon na ito. Sinagot naman ito ni Elder Shen na iba ang teknik na ito ngayon, dahil ang Senlu Pump na ito ay nagkakaroon ng 100 na pump na pinagsama-sama sa isang atake lang. At kahit siya ang tamaan ng pump technique na ito, ay magtatamo siya ng malalang pinsala, kaya napasabi na lang ito na natatakot siya na baka patay na si Tanyon. Nalabis ikinatakot ni Xiongwu at ni Mumeng, at paulit-ulit na sinasabi na hindi pa patay ang ating bida. Sobrang nagagalak naman ang hangal na manyakol na ito, at sinabi kay Tanyon na ang huling tumatawa ay ang nanalo. Sabi din nito na ano ba ang gusto ni Tanyon na patunayan para seluhin ulit ang atake ni Elder Ku. Nagsaad din ng mga disciple na ito, na sa huli ay namatay si Tanyon sa kamay ni Elder Ku, at mukhang wala na ulit na milagro ang mangyayari. Labis naman na nagagalak ang hangal na ito, habang sinasabi kay Tanyon na wala na ito ngayong swerte, at ganito ang nangyayaring kamatayan sa mga naglalakas loob na kalabanin siya. Samantala, bahagya na naman na naglalabas ng aura ang ating bida, at sinabi nito sa hangal na elder na kung sino ba ang nagsabi na patay na siya. Nalabis ikinagulat ng hangal na ito at natutulala na lang dahil hindi makapaniwala sa mga biglang nangyari. Nagagalak naman dito si Tanyon, dahil sa wakas ay naabot niya na ang second level ng Hongmeng Tyrant Body. Maging si Elder Shen ay ikinagulat din ito, dahil kitang-kita niya na wala man lang itong nakuha na pinsala sa pump technique ni Elder Ku, napaluhan na lang naman ang dalawang ito dahil sa sobrang saya na naramdaman nila na makita na nasa maayos pa din ang ating bida, maging ang mga disciple na ito ay nakuha na din na magsaya, at sinabi na si Brother Tan ay sobrang lakas, at gusto niya magkaroon ng koneksyon dito. Muli namang ibinalik ang eksena sa mga kaganapan, at labis pa din ang pagkagulat ng hangal na ito, at napapatanong na lang kung paano ito naging posible, sabi din ito na patanong sa kanyang sarili, na kung hindi ba ito nasasaktan sa kanyang pump technique, sarkastiko namang nagpasalamat dito ang ating bida, at sinabi na dahil sa pump technique nito na pinag-isa sa isang pag-atake, ay nakapag-breakthrough na ang kanyang Hongmeng Overlord body sa pangalawa nitong yugto. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito,
At seryosong sinabi na sinampal siya nito ng maraming beses, kaya ngayon ay oras niya naman para gumanti. Piniga niya na nga ang kamay nito ng matindi, na dahilan kaya nagdurog-durog ang mga buto nito. Kaya naman napasigaw na lang ng malakas ang hangal na elder sa sobrang sakit nito, at tinanong nito si Tan Yun kung ano ang binabalak nitong gawin, at sinabi na siya ang elder ng law enforcement ng outside door, at kung magtatangka ito na saktan siya ay hindi ba ito natatakot na maparusahan dahil sa paglabag ng kanilang rules. Sarkastiko naman itong sinagot ng ating bida, at sinabi niya na wag na itong mag-alala dahil isang suntok lang naman ang gagawin niya, at pagkatapos nun ay ang hinaing nila sa isa't isa ay maglalaho na ng tuluyan. Bahagya namang nakaramdam ng pangamba ang hangal sa isang suntok na gusto ni Tan Yun. Pero sa isip-isip niya na si Tan Yun ay nasa spiritual womb realm lang, at ang kapangyarihan nito sa pagdepensa ay sobrang tibay, kaya mukhang ang pag-atake nito ay hindi ganun kalakas. Sabi din niya na hanggat makuha na ni Tan Yun ang gusto nitong isang suntok ay maaayos na ang kanilang mga hinaing, kaya wala nang dahilan si Elder Shen para guluhin pa siya. Kaya naman pumayag na ang hangal sa gusto ng ating bida na isang suntok, at may gusto pa sana itong sabihin ngunit hindi niya na ito naituloy, dahil binigyan na siya ng isang suntok ng ating bida na may kasamang teknik na tinatawag niyang Hongmeng Batian Feast, at sa sobrang lakas nito ay napasok ang hangal ng sobrang kapal na dugo. At di kalaunan ay tumilapon ito sa di kalayuan, at nang tuluyan na nga itong bumagsak ay napamura na lang ito sa ating bida, sa kadahilanang sinira ni Tan Yun ang kanyang cultivation base. Sarkastiko naman na sinabi ng ating bida, na pumayag ito sa kanyang gustong isang suntok, kaya hindi siya nito na maaring sisihin kung ganito ang kinalabasan, dagdag niya pa na at least ay isang buhay lang ang nawala dito. Napanganga naman sa gulat ang mga disciple na ito, at sinabi na si Elder Ku ay inatake si Tan Yun ng palm technique ng maraming beses, ngunit wala itong naging kwenta, pero si Tan Yun ay gumawa lang ng isang atake na suntok ay napinsala na nito ng ganito si Elder Ku. At ang gap sa kanilang dalawa ay kitang-kita na malayo, kaya napapatanong na lang ang mga ito kung sino ba talaga dito ang elder at sino ang disciple. Tinawag naman ng hangal na ito si Elder Shen, at sinabi na si Tan Yun ay sinira ang kanyang cultivation base, kaya dapat ay ipaghiganti siya nito. Sumulsul na din naman ang hangal na manyakol na ito, at sinabi na si Tan Yun ay makasalanan na tao, at isa lang ito na outside disciple na naglakas loob pa na saktan ang elder ng law enforcement, at kung patuloy niya na gagawin ito ay magiging delikado ito sa kanilang sect. Kaya naman sinabi na niya din kay Elder Shen na sirain ito ang cultivation base ni Tan Yun at paalisin na sa Mountain Gate. Bahagya namang nainis si Elder Shen sa mga pinagsasabi ng hangal na ito, at sa isip-isip nito, na si Merong Kun ay isang tanga, dahil hindi nito nakikita ang sitwasyon ng mabuti, at gusto pa talaga nito na ipawasak sa kanya ang cultivation base ni Tan Yun. Bahagya din ito na natakot sa pag-iisip na ang combat power ni Elder Ku ay hindi kalayo ng combat power niya, at si Tan Yun ay pininsala ito ng malala ng isang suntok lang, kaya paano siya makakalaban dito kung sakali? Labis naman na nagalit dito si Xiongwu at si Mumeng, at sinabi ni Xiongwu kay Merong Kun na sobrang walang hiya nito. Dahil malinaw naman sa lahat na ito ay nakipagsabuatan kay Elder Ku. Dagdag pa ni Mumeng na ang suntok na ginawa ni Tan Yun ay may pahintulot mula kay Elder Ku, kaya wala itong karapatan na gawing dahilan yun. Nagsaad naman ng pagsang-ayon ng disciple na ito sa sinabi ng dalawa, at sinabi nito na ang ginawa lang naman ni Tan Yun ay ang pag-counter sa atake ng mga ito. At tinawag nito ang Great Elder na si Elder Shen, at sinabi niya dito na gusto niya na protektahan si Tan Yun. At sa hindi inaasahan ay ganun din ang ginawa ng lahat ng outer disciple, at sabay-sabay na sinabi ng mga ito na si Tan Yun ay inosente, at willing sila na protektahan ito, dagdag pa nila na si Elder Ku at Merong ay nagsabuatan para apihin sila, at naghintay sila ng mahabang panahon para maparusahan ang mga ito. Pagkatapos nun ay lumuhad ang mga ito sa harap ng Great Elder, at paulit-ulit na sinasabi na willing sila na protektahan si Tan Yun. Labis naman itong ikinagulat ng dalawang hangal na ito, at sinabi ni Elder Ku na kung paano nangyari ang mga ganitong kaganapan, habang ang manyakol ay napapamura na lang, at napapatanong kung bakit ang daming tao na gustong tulungan si Tan Yun. Narinig naman ng ating bida ang sinabi ng hangal, kaya sinagot niya ito,
na ang mabuting tao ay ginagantimpalaan, at ang masamang tao ay dapat na maparusahan. Samantala, naglahad na ang Great Elder, at sinabi nito na ang mga tao na ito ay ganito ang nararamdaman, kaya naman ibibigay niya na ang kanyang utos sa ngalan ng Great Elder, at kaagad na ipawalang bisa si Elder Ku sa posisyon nito bilang Elder ng Law Enforcement, at paalisin ito mula sa Mountain Gate, at si Merong Kun naman ay agad na bigyan ng kaparusahan. Naghingalo naman ang hangal na ito sa kanyang mga narinig, at sinasabi na tapos na ang lahat sa kanya, at nagsisisi na ang hangal na ito sa pag-offend niya sa ating bida. Sa kabilang banda, dumating na ang dalawa na magpaparusa kay Murong Kun na may daladalang kahoy na sandata, at sinabi nila dito na lumuhod na at tanggapin ang kanyang kaparusahan. Natakot naman dito ang hangal, at sinabi na ang kanyang lolo ay isang elder ng Inner Door kaya bakit siya mapaparusahan. Kaya naman mayabang na dumaan ito sa pagitan ng dalawa, at pagbabanta pa na sinabi nito na sasabihin niya ito sa kanyang lolo, na pumunta ang mga ito dito para pagtangkaan na patayin siya. Labis naman na nagalit ang Great Elder at sinabi sa hangal na isa itong mapangahas, at sinabi din niya dito na sa tingin ba nito na dahil lang lolo niya ay ang Elder ng Inner Gate ay may karapatan na siyang baliwalain ang kanilang batas, at dapat niya na malaman na ito ay ang Outer Door. Hindi naman pinansin ng hangal na ito ang mga sinabi ng Great Elder, bagkus ay sinabihan nito na dog fart ang mga outer disciple, at sinabi din nito na aalis na siya at tinanong ang lahat kung sino ang magtatangka na pigilan siya. Hindi naman nagtangka ang mga ito na pigilan ng hangal, sa kadahilanang natatakot ang mga ito sa lolo nito na Elder ng Inner Door, kaya naman napamura na lang ang mga ito dahil bubulihin na naman sila nito sa hinaharap. Bigla namang sumulpot ang ating bida sa harap ng hangal, at pinigilan sa pagtatangka nitong umalis, kaya naman bahagyang natakot ang hangal na ito. Nagsaad naman na ang ating bida, at seryosong sinabi sa hangal, na kung ang iba ay natatakot sa kanya dahil sa background niya, ay ibahin siya nito dahil wala siyang paki sa background nito. Nagalit naman ang hangal na ito, at tinanong si Tan Yun, na kung bakit siya na naman, at kung bakit din lagi ito naghahanap ng gulo sa kanya. Mayabang naman na sinagot ito ng ating bida, na hindi siya nanggugulo ng mga tao, pero kung ang isang tao ay nagawa siya na guluhin, ay bubugbugin niya ito hanggang sa hindi na ito makilala ng kanyang ina. Pagkatapos ay nagsaad ang ating bida sa Great Elder, na kung pwede ba na siya na ang magparusa dito, na agad naman na sinang-ayunan ng Great Elder, kaya naman labis na natakot ang hangal na ito, dahil alam niya kung gaano kalupit ang ating bida. Kaya naman sinabi niya sa Great Elder na willing na siya na tanggapin ang gagawing kaparusahan, at tinanong ito kung pwede niya ba napalitan ang tao na magpaparusa sa kanya. Sa kabilang banda, sa lugar ng Linghu Changkung residence, ay may isang disciple ang nag-uulat sa kanyang senior brother, at sinasabi nito na si Ye Tian ay namatay na sa Snowy Mountains Valley, at ang gumawa nito ay ang bagong disciple na nagngangalang Tan Yun. At ang Ice Lotus Yuyan ay kinuha din nito, at sobrang lakas ng tao na ito dahil natalo nito si Murong Kun ng harapan, napahampas naman sa lamesa ang tao na pinag-ulatan nito. At ito pala si Linghu Changkung, ang isa pang hangal na manyakol na may gusto naman kay Xiongwu. Galit na galit ito at tinatawag na basura si Ye Tian, at sinabi na hindi man lang nito nagawa ang maliit na bagay na ito. Nagsaad ang hangal na ito na ang trial ng Meteor George Valley ay malapit na magsimula, at si Tan Yun ay siguradong papasok din dito. Kaya naman inutusan niya na ang kanyang alagad na sabihin sa lahat na kahit sinong disciple sa kanilang sektang makakapatay kay Tan Yun, ay magagantimpalaan ng 1,000 na high-grade spirit stone. Agad naman na sumunod dito ang alagad nito, at pagkaalis nito ay napatingin naman ito sa kanyang palad na may marka ng muka ng demonyo. At sa isip-isip nito na kapag nakuha niya na ang pamana ng Demon God sa Meteor George Valley, ay ang kanyang lakas ay magiging kasing lakas na ng mga nasa inner disciple, at si Tan Yun, Murong, at ang mga iba pa ay kaya niya na ito patayin gamit lang ang isang palm technique. Sa kabilang banda, nanlulumo ang tao na ito nang malaman niya na pinatay ang kanyang ama, at winasak ang kanilang buong Wang family. At ito pala ay si Wang Futong, ang eldest son ng City Lord na pinatay ng ating bida sa Falling Star City. At ang nagsabi pala dito ay ang hangal na manyakol na kakatapos lang maparusahan sa Outer Gate. Pagpapanggap nitong sinabi kay Wang Futong, na hindi niya inasahan na ang Wang family ng kanyang junior brother ay pinatay ni Tan Yun.
Nagsaad naman dito si Fu Tong na ang lolo nito ay ang elder ng Inner Gate, kaya may paraan ito para patayin si Tan Yun, kaya nagsaad ito na sana ay tulungan siya nito. Pumayag naman ang hangal na ito, at sinabi na nagtipon siya ng 100 na ninefold disciple na nasa spiritual fetus, para magamit niya sa trial sa Meteor George Valley, at ibibigay niya ang mga ito sa kanya at susundin ng mga ito ang mga ipag-uutos niya. Dagdag pa ng hangal na manyakol, na pero narinig niya na kasama nito si Liang Qing, at ang ganda nito ay hindi malayo kay Mu Meng kaya interesado siya dito. At sa isip-isip niya na kaya lang naman talaga siya pumunta dito ay para masulsulan lang si Fu Tong para magamit niya. Pero kung makukuha niya si Liang Qing ay hindi ito inaasahang kasiyahan. Nagulat naman si Fu Tong sa sinabi nito, at sinabi niya na si Liang Qing at siya ay malalim na ang ugnayan, at nagsama sila at sinusuportahan ang isa't isa. Nagalit naman ang hangal na manyakol na ito, at tatanungin niya na sana ito kung ano ang gusto nito mangyari. Ngunit bigla ito nagsalita na may demonyong ekspresyon, at sinasabi nito na kailangan niya pa magdagdag ng tauhan ng mga 100 pa, kaya kung magbibigay ito sa kanya ay ibibigay niya mismo si Liang Qing dito. Bigla namang may nakalaglag ng plato, dahilan ng pagkabasag nito. At ito pala ay si Liang Qing na narinig ang lahat ng pinag-usapan ng dalawa, at nanginginig na tinatanong si Fu Tong kung talaga bang ibibigay siya nito kay Merong Kun. Sumagot naman ang hangal na ito, na sakto ang pagdating ni Liang Qing, dahil pinagpalit niya ito para sa 100 na disciple na nasa ninefold spiritual fetus, at ito ay isang napakagandang deal. Labis naman na nanlumo si Liang Qing nang marinig niya ito, at sinabihan ang hangal na hindi ito makatao, at pupunta na siya sa Great Elder para sabihin ito, at ito na lang ang kanyang magiging master. Ngunit bago pa ito makaalis ay may biglang sumugod dito ng patalikod. At ito ay ang hangal na manyakol na inatake si Liang Qing sa bandang batok nito, na dahilan ng pagkawalang malay nito. Hinawakan niya na nga ito at agad na umiral ang pagkamanyakol ng hangal, at agad na nagpaalam ng kanyang pag-alis, at sinabi kay Fu Tong na wag ito mag-alala dahil bibigyan niya ito ng 200 tauhan bukas na bukas din, at nang makaalis na nga ito ay nagsalita ang hangal na ito, na wag siya sisisihin ni Liang Qing dahil kailangan niya mapatay si Tan Yun para mapaghiganti ang kanyang ama at ang kanyang kapatid. Kinabukasan, sa lugar ng Huangfu Shenzong Square ay nagtitipon-tipon na ang mga disciple, dahil ngayon na ang araw ng pagbubukas ng Meteor George Valley. Nag-uusap-usap naman ang mga ito, at sinasabi na isa na siya ngayong 9-stage Great Perfection of Womb, at kapag nakuha niya na ang Soul Spring dito ay makakatulong ito sa kanyang pag-breakthrough sa spiritual fetus realm. Sabi pa ng isa na meron din dito sa Meteor George Valley ng Ancient Relics, at kung makakahanap siya nito ay ibibigay niya lang ito sa nakakataas, at mas magiging mataas pa siya sa mga inner disciple. Hindi naman iniintindi ang mga ito ng ating bida, dahil sa isip-isip niya ay kung ang Meteor George Valley ba na ito ay may kaugnayan sa God of Ocean at God of Chaos, at malalaman niya lang ang lahat ng ito kung papasok siya dito. Napatigil naman sa pag-iisip si Tan Yun nung bigla siyang tinawag ni Mu Meng, at sinabi nito na si Ling Hu Changkung ay nag-alok ng gantimpala ng 1,000 high-grade spirit stone sa tao na makakapatay sa kanya. Sinagot naman ito ng ating bida na mukhang dahil ito sa pagpatay niya kay Ye Tian. Nagsaad naman si Mu Meng na si Ling Hu ay ang nangunguna sa Qianlong list, at sobrang malakas ito at meron din itong napakaraming tauhan sa outer door, at isa pa nandito din si Merong Kun kaya ang pagsali niya dito sa Meteor George Valley ay magiging sobrang delikado na ito sa ngayon. Hindi naman natakot dito ang ating bida, at seryoso pang sinabi na tutuloy siya sa pagpasok sa Meteor George Valley, at tungkol naman kay Ling Hu at Merong, kung nagtatangka sila na guluhin siya, at ang unang lalapit ay papatayin niya, at kung magsasabay naman silang lumapit ay papatayin niya itong dalawa. Samantala, nasa likod lang naman nila si Xiong Wu na pinagmamasdan si Tan Yun ng may pag-aalala, at sa isip-isip niya na kung paano niya pa ito ngayon haharapin. Nagsaad naman ang lalaki na katabi ni Xiong Wu, at inutusan nito si Xiong Wu na pagkalipas ng ilang sandali ay kailangan niya na pumasok sa Secret Realm, at kung nahanap niya na si Tan Yun ay magbigay agad siya ng signal para makapagpadala siya ng tao na papatay dito. Malungkot naman ito na sinang-ayunan ni Xiong Wu na parang napipilitan ito na gawin ito sa di pa malamang dahilan.
Sa kabilang banda, sinasabi ng hangal na manyakol na ito sa nanginginig na sa takot na si Liang Qing, na huwag nito kalimutan na ang kanyang kapatid na si Liang Tian ay kasama sa 5 grupo, at mas makakabuti kung makikinig ito, dahil kung hindi ay malalagay sa kapahamakan ang kapatid niya. Nagsaad naman din si Fu Tong kay Liang Qing, na mas makabubuti kung susunod ito sa lahat ng gusto ni Brother Merong. Sa isip-isip naman ni Liang Qing na kung lagi na lang ba siyang magtitimpi, at kung dapat na ba sila maghiganti. Nagsaad naman si Fu Tong kay Merong tungkol sa pinangako nito, sinagot naman siya ni Murong na wag na ito mag-alala dahil naayos niya na ito. Pagkatapos ay may ibinigay siya dito na isang bagay, at sinabi na kapag nakita niya na si Tan Yun ay wasakin niya lang ito at may pupunta sa kanya na mga tao para tulungan siya. Masaya naman itong tinanggap ni Fu Tong at nagpasalamat pa ito, pero sa isip-isip nito ay minumura niya si Murong, at sinabi na naglakas loob ito na gamitin siya, kaya maghintay lang ito at manood sa magiging katapusan dahil mamamatay silang lahat. Samantala, pinatahimik na ng Great Elder ang lahat ng disciple, at sinabi na magbubukas na ngayon ang Meteor George Valley, at mapapadala silang lahat dito sa iba't ibang random na lugar. Sabi din niya na sa loob ng valley na ito, ay may space-time tower na na-refined ng Great Master ng kanyang sect, at ang isang araw na pagko-cultivate sa tower ay katumbas ng 50 araw sa outer world. Dagdag niya pa na kapag natapos na ang trial, ay ang mga elder ng Inner Gate ay mamimili ng namumukod-tangi na disciple, at tatanggapin nila ito bilang sarili nila mismong disciple. Labis naman na natuwa ang mga disciple na ito, at sinasabi nila na ito na ang pagkakataon para maabot ang kalangitan sa pamamagitan lang ng isang paghakbang, kaya kailangan nilang lahat ito na paglabanan. Sa kabilang banda, binigyan na ng Great Elder ang lahat ng Jade Slips, at pinaliwanag sa mga ito na ang mga impormasyon ng Meteor George Valley ay nakaukit sa Jade Slip na ito. Maya-maya lang, ay may hinagis na flag ang Great Elder at sinabi nito na ang trial ay magsisimula na. Ilang saglit lang ay bumagsak na ang flag ng nakatayo, pagkatapos ay bigla ito na naglabas ng malakas na aura. At maya-maya lang ay nakabuo ito ng isang array na magpapasok ng mga disciples sa loob ng Meteor George Valley, at makalipas lang ang ilang mga sandali ay tuluyan nang naglaho ang mga disciples sa lugar na ito. Pagkaalis ng mga ito ay nagsalita ang Great Elder, at sinasabi nito na hindi nila maiiwasan ang makipaglaban dito. Dagdag niya na hindi niya alam kung ilan sa 3,000 na disciple ang makakabalik pa ng buhay dito. Sa kabilang banda, nasa loob na ng Meteor George Valley ang ating bida, at sa isip-isip niya na ayon sa impormasyon dito sa Jade Slip, ang lugar na ito ay ang outer periphery of Valley, at madaming malalakas na beast sa loob kaya hinaharangan nito ni Emperor Nanzan. Sabi din niya na mukhang kailangan niyang pumasok sa loob, para malaman niya kung may kaugnayan ba ang lugar na ito kay si Yuan at Handon. Napatigil naman siya nang may maramdaman siyang tao sa paligid, kaya tinanong niya ito kung sino ito. Agad naman na itong lumabas, at ito pala ay ang hangal na si Fu Tong na mayabang na sinasabi kay Tan Yun na hindi niya inaasahan na ang unang makakahanap dito ay walang iba kundi siya. Hindi pa naman ito nakikita o nakikilala ng ating bida, kaya tinanong niya ito kung sino ba ito. Pag-alit naman na sumagot ang hangal na halos pumutok na ang mga ugat nito sa muka dahil sa sobrang galit, at sinabi nito na ang kanyang ama ay si Wang Ba, at si Wang Fuchen ay ang kanyang nakababatang kapatid, kaya papatayin niya ito para maipaghiganti sila. Pagkatapos ay inutusan na nito ang kanyang mga tauhan na patayin na si Tan Yun. Kaya naman mabilis na sumugod ang mga gunggong na ito sa ating bida, habang sinasabi ng mga ito na ang Yangshen Canyon ay magiging lugar na ng kanyang kamatayan. Hindi naman nangamba si Tan Yun dito, bagkus ay sinabihan niya pa ang mga ito na isang grupo ng mga basura, pagkatapos ay inatake niya na ang mga ito gamit lang ang pagkumpas ng kanyang kamay, na naglabas ng bilog na aura at mga gintong kidlat, kaya naman napasukan na lang ng dugo ang mga gunggong na ito at bumagsak sa mismong harap ng ating bida. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!